Ang ganda ng PA ko for today's video. Charis. Hey, what's up mga katriba? For today's video ay sinamahan nga ako ni Micah dito sa event ko sa PhilExpo 2025. Dito yan sa Dubai dahil isa tayo sa mga speakers. Sa event nga ito ay kasama ko si Miss Karen Davila at dyan din si Jed Madela. Syempre dahil speaker tayo, VIP tayo at anak ko ganun din. Diba bongga? Nakakatuwa lang talaga dahil this is once in a lifetime opportunity, no? At kasama ko pa si Micah talaga. At syempre, dakilang alalay ko siya for today's video. Very supportive lang talaga si Micah sa akin dahil dyan utos-utusan natin muna siya. Ito nga at pinakuha ko siya ng kape at sumasakit ng ulo ko nito. Early pa nga kami dumating doon kaya naman nag-review muna kami ni Gary para sa GCash dahil mag-host din po tayo ng GCash. O diba? Ang supportive ni Micah. Eto nga at napasok na ako sa loob nito at tinutuksoon ako ni Micah nito na para daw akong congressman pero hindi ako kurakot ha. Dahil kung sino ang nakakasalubong ko, nakakapag-shake hands talaga ako. Syempre manners. Formal kasi tayo for today's video. Congressista tayo. Charis! Direct nga ako pumunta nito sa GCash booth at nag-review muna ako dito sa likod. While waiting nga ng segment ko for GCash. Ito palang PhilExpo 2025 ay event po ito ng TFC at ABS-CBN talking about business, puhunan, finance, ganun. At dahil wala pa naman, etong at nag-chismis muna kami ni Mami Josie. Charis lang, nag-usap lang kami ng gagawin namin mamaya. Medyo na-delay nga kami nito, pero ang PA ko, fresh pa ba? Ay, fresh! Kaya't maya nga, tinawag na nga ako sa backstage at mag-uumpisa na. Lahat tayo ay nagpapadala, di ba, sa ating mga pamilya sa Pilipinas at isa nga naman sa mga, alam mo yun, channels or platforms talaga kung saan tayo nagpapadala ay itong na ang GCash. Bumubulaga sa atin at pinipilihan kanina. Easy and spend smart through GCash. And to tell us more about it, let me call on Miss Kai Torres. Magandang araw, mga kapamilya! Magandang buhay sa ating mga ka-GCash. Kumusta naman kayo? Buhay pa ba? Nakakatuwa lang dahil ang mga kababayan ko ngayon ay nandito, all gathered, all passionate to learn, to grow, and to create opportunities for a better future. Ako po si Kai Torres. I will be your host for today's GCash segment. Ang ganda lang kasi itong PhilExpo 2025 is about empowerment through business, finance, and digital innovations. At syempre, ang pinaka-practical na way para mapabilis ang buhay nating mga Pilipino, especially sa ating mga kababayan dito sa abroad, is through financial technology. And that is where GCash comes in. Register na ba lahat sa GCash? Alam nyo ba na ang GCash nasa UAE na? Ayan ha, sa mga hindi pa nakakaalam, ang GCash nasa UAE na, baka hindi ka pa nakapag-register. Aside nga sa pagbibigay ng information about GCash, ay nagpag-games na rin ako nito at namigay din ng mga papremyo. Yan nga ang winner namin. Maganda lang Kai Torres po. Enjoy the rest of the program. Thank you very much. Maraming salamat. At natapos na sa wakas ang hosting ko nga sa GCash at bumalik na rin ako dito at alam nyo ba napagod ako nito at sumakit talaga ang paa ko. Kaya naman dito muna ako sa backstage pahinga-hinga. Meron pa tayong content creation talk with Karen Davila. At ang aking PA, ay maganda pa rin. Eto nga't mag-uumpisa na nga ang aming talk about content creation. Known as Kai Torres, Filipino vlogger and social media personality based in the UAE and active in marketing and promotions. Eto na, Miss Jinky Torres. Yung mga revelations ng real name nila. Ayan na nga, dyan na rin si Miss Karen at mag-uumpisa na nga ang aming talk about content creations at paano nagsimula at marami pa. Eto na. Tinanong ko muna sarili ko noon, saan ba ako magaling? Kasi big factor talaga yung consistency. Doing a vlog na wala kang alam, mawawala ka. Pero yung main purpose talaga nung nag-start po ako is I really wanted to earn money. That was pandemic that time. Wala kaming work. Employee pa ako that time. So sabi ko, paano ba kumita ng online since wala kang work? So dun nga, upon research, nalaman ko na in creating content, you can earn money. Pero eventually, parang nagiging responsibility mo na rin yung gumawa ng content because eventually you will have viewers, tapos parang may mapapasaya ka everyday kapag gumagawa ka ng content, and then yung kita, it will just follow So yun po.
consistency is the key and dapat talaga love mo yung ginagawa mo. I like that. It's true. Consistency is important. Pero there's nothing to earn on TikTok unless you are selling or you are asked to endorse. Yes po. Unlike nga po sa Philippines na may yellow basket, dito po wala. Opo. Kaya nga sabi nila, ang yaman mo na siguro kasi laki nung followers mo sa ano. Hindi po kami sa Pilipinas, wala kami mga ganun. So direct nag-approach yung So ilan na ang followers mo sa TikTok? I have 1.1 million followers po sa TikTok. Opo. So how do you earn sa TikTok? Just like what Bengs mentioned, no? Nag-a-approach po yung brand sa amin. So to promote kami sa kanila and they're paying us. We have our own rates. Ayun po. Same po sa IG, same din po. Dito kasi sa UAE, kailangan compliant ka lang sa mga laws nila para wala tayong maging problema, no? Ito ka, nagfe-Facebook, nakakatawa ka, oh my gosh, biglang ang dami mong views. Hindi mo naman sinasadya maging star. Parang ako po yun. Di ba? Paano yun? Humugot lang ako eh. Oo. Tapos ang dami ng artista Oo, gumamit ng sound. Wala ka namang license nun. That time wala pa po. At saka parang hindi pa regulated 3 years ago. Opo, wala pa po eh. Then eventually, yun na nga, may regulation na. So kailangan na talaga po ng license. O nag-umpisa din po ako nakakatawa. Marami pong nagdadab na mga artists from the Philippines after. And then eventually magsiswitch ka naman po. Paano ba gagawin? Nag-strategize din po naman kami. Ano ba para tawag nito, sustainable ba yung content mo? Interesting pa rin hanggang ngayon. Minsan kasi ma'am, magugustuhan mo na rin kapag ka nag-million views ka. At gusto nyo po mag-earn sa paggagawa ng content, siguro ang i-advise ko po sa inyo is consistency. Saka, syempre, gawin nyo po siyang passion, maging masaya po kayo sa paggawa ng video. At huwag nyo po kagad iisipin yung pera kasi kusang dadating po yan eh. And syempre, ang importante rin po talaga is yung attitude mo kasi kailangan maging humble ka hanggang dulo. Ayan. I-add ko lang dun sa being consistent, no? You have to connect din siguro sa sa audience mo lagi. You need to be relevant always. Sabayan mo rin yung mga nag-viral kasi kailangan din po 'yon. To stay grounded, kailangan din po 'yon kasi minahal ka ng tao, kung ano minahal sa iyo, i-continue mo 'yon. Hindi ka dapat nagbabago. 'Yun lang po. And to create a content, of course, dapat mahal mo yung ginagawa mo, be passionate sa ginagawa mo para hindi ka mawala. Kasi di ba yung success nga doon sa kung ano yung gusto mong ginagawa. So if you really wanted to do content creation, dapat mahal mo siya, passion mo siya. Boy Dubai? Yes, I think bago naging content generation ang income generation ang content creation. It's all about influence muna eh. So ayun na nga, natapos na ang aming talk at I hope no sa makaliit na clip lang na shinare ko sa inyo ay matutunan po kayo at binigyan na rin kami niyan ng plaque of appreciation dahil nga naging speaker kami sa event na ito. After nun, andyan si Jed Madela, syempre ka-Ilonggo natin no, nag-serenade, nagpasaya sa ating mga kababayan na nandito pa ngayon. Medyo gabi na rin to pero madami pa rin tao. At dito nga natapos ang aking vlog at dito na rin nagtapos ang pagiging PA ni Micah for today's video. Thank you so much for watching. Until next time, much love and God bless. Bye!